Grabe, malala. Hindi namin nakalain na makakapag-perform kami sa loob ng Malacanang para sa tribute ni Alex Ayala. Pero mas malala pa ang nangyari pagkatapos ng performance. Kaya tara, samahan niyo muna kami sa buong experience. Dada Benox here. Since may service na provided ang client namin, nag-tricycle na lang kami papunta sa tollway exit ni Inaydong, manager namin sa El Gama, para doon na lang kami sunduin. As usual, wala na namang energy ang buong team kasi galing pa sila sa rehearsal. Ako lang yata ang may energy kasi wala naman akong choice. Pagdating namin sa gate 6 ng Malacanang, dumiretso kami sa security para i-scan ang QR code namin. Hindi pwedeng basta-basta pumasok dito, kailangan registered ka na, nag-submit ka ng picture at details mo ilang araw bago pa ang event. Mahigpit talaga ang security. Okay, well done. Pinakita ID, yung QR code, tapos meron dito. So, dumaan muna tayo dito sa kanilang security bago tayo pumasok. Yeah. Bago tayo pumasok sa Malacanang. Pagkapasok namin, dumiretso agad kami sa dressing room at syempre pinakain agad kami. Hindi kami tumanggi, baka mamaya bawiin pa. After kumain, umakyat na kami sa ballroom para sa soundcheck. Singit ko lang pala itong gamit ko para hindi mapuno agad ang storage ng iPhone habang nagbablog. Extra storage siya na mabilis mo lang makakopy from iPhone at maililipat mo agad sa laptop. Kung gusto nyo rin ito, check nyo na lang sa comment section. Okay guys, tapos na kaming mag-soundcheck. Pagbalik namin sa dressing room, in-interview kami ng Malacanang office. Yung pinaka-director kasi namin ngayon na si Mami J ay nag-e-edit pa. Sabit na nga lang ako ngayon. Ako pa ang napasalang kasama ang choreographer namin na si Walid. So, ayan guys, katatapos na namin interviewin. Total-total kaming dalawa. Tinanong nila kung anong pakaramdam na kami ang napili para gumawa ng tribute kay Alex Ayala, lalo na nakapag-represent na rin kami ng Pilipinas sa international stage. Grabe, malala, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na interview pa nga ako sa Malacanang. Okay, time for makeup na. Kahit shadow performers lang kami, kailangan pa rin mag-makeup dahil may curtain call pagkatapos ng performance. Lalabas kami sa harap ng audience para makita kung sino ang nasa likod ng shadow show. Dinner muna bago ang laban, busog na kami. Ang problema na lang, baka habang nagpe-perform kami, mas mauna pang matunaw ang kinain kaysa sa kaba. Pagkatapos kumain, pinakit na kami ulit sa ballroom para mag-set up at mag-standby. Ang pwesto namin, eksaktong dinadaanan ni President. Sa likod lang ng curtain ang ballroom, kaya sobrang tahimik kami habang nagse-set up. Bawal ang maingay dahil surprise pa rin ang performance. Napakahigpit din ng security, kaya behave kami ng kaunti. Kaunti lang naman. Habang naghihintay, hindi mo talaga maiiwasang mamangha sa loob ng Malacanang. Nakahilera ang mga portrait ng mga naging presidente ng Pilipinas. Amoy hotel ang buong lugar. Ang gaganda ng kahoy at ng mga chandelier, makaluma pero napaka-elegante. Doon mo talaga mararamdaman na napakaraming kasaysayan ang nangyari sa palasyong ito. Siyempre, hindi mawawala ang blocking, ang prayer, at kulitan bago ang performance. Mahigit 1 oras din kaming naghintay. Habang papalapit ang oras, grabe malala, lumalakas na ang kabog ng dibdib namin at ito na, nag-perform na kami. Ipapakita ko na lang ang full performance sa separate video. Pero pagkatapos ng performance, may nangyari na hanggang ngayon kinikilabutan pa rin kami habang naaalala namin. At doon, grabe, malala talaga. Abangan nyo sa part 2. Ang pulot ko sa araw na to, minsan hindi mo talaga alam kung saan kadadalhin ng sipag, tiyaga at pagmamahal mo sa ginagawa mo. Kung may nagsabi sa amin noon na makakapag-perform kami sa Malacanang, malamang hindi rin kami maniniwala. Pero heto na kami ngayon. Grabe, malala talaga. Ang mga dating pangarap lang, unti-unti na palang nagiging alaala. Maraming salamat Lord. Yun laang. Bye-bye.